Paano maaapektuhan ng iyong buhay sa pag-sex ang iyong tagumpay sa hinaharap? Walang nagsasalita tungkol dito, ngunit ang iyong mga sexual na pagpipilian ngayon ay maaaring humubog sa iyong pinansyal sa hinaharap, mindset at pangkalahatang tagumpay sa mga paraang hindi mo naisip. Ginawa ng mundo na parang ang sex ay isang masayang aktibidad lamang na walang kahihinatnan, ngunit iba ang patunay ng kasaysayan, psikolohiya at mga karanasan sa totoong buhay. Tumingin sa paligid, maraming tao ang sumira sa kanilang buhay, sinayang ang kanilang potensyal, at sinira ang kanilang mga kinabukasan dahil wala silang pagpipigil sa sarili sa kanilang sexual na buhay. Sa kabilang banda, ang pinakadisiplinadong kalalakihan ay gumamit ng parehong enerhiya upang bumuo ng mga imperyo, negosyo at pamana. Narito kung bakit malaki ang papel ng iyong sex life sa iyong tagumpay sa hinaharap. Isa, ang sex ay maaaring maging pinagmumulan ng kapangyarihan o pag-ubos ng iyong enerhiya. Bawat dakilang taong hinahangaan mo ay may isang bagay na karaniwan, disiplina sa sarili. Ang kakayahang kontrolin ang iyong mga sexual na pagnanasa at idirekta ang enerhiya na iyon patungo sa pagiging produktibo ay isang kasanayan sa pagbabago ng buhay. Ang mga matagumpay na tao ay namumuno sa kanilang mga hangarin. Ang mga kabiguan ay hinayaan ng kanilang mga pagnanasa na makabisado sila. Ang mga lalaking tulad ni Elon Musk, Jeff Bezos at Mark Zuckerberg ay hindi nag-aaksaya ng kanilang oras sa paghabol sa mga random na babae. Sa halip, itinoon nila ang kanilang enerhiya sa pagbabago at paglikha ng kayamanan. Samantala, ang ilang kabataang lalaki ay hindi maaaring pumunta ng isang linggo nang hindi humahabol sa mga babae o nanonood ng porn. Kung palagi kang nauubos sa mga gawaing mahahalay, huwag kang magtaka kapag naabutan ka ng iba sa buhay. Dalawang bawat maling relasyon ay maaaring magpabalik sa iyo ng mga taon. Maaari mong isipin na ang mga relasyon at kaswal na pakikipag-fling ay hindi makakaapekto sa iyong hinaharap hanggang sa makita mo ang iyong sarili na natigil sa maling tao, nag-aaksaya ng mahalagang oras at mapagkukunan. Ang isang maling kasosyo ay alisan ng tubig ang iyong pera. Alisin ka mula sa iyong mga layunin. Panatilihin kang natigil sa emosyonal na drama. Limitahan ang iyong paglaki. Tingnan ang mga matagumpay na tao, matalino silang pumili ng mga kasosyo. Samantala, ang mga hindi matagumpay na tao ay nag-aaksaya ng oras sa paghabol sa mga walang kabuluhang relasyon na walang idaragdag sa kanilang kinabukasan. Pumili ng matalino. Ang isang masamang relasyon ay maaaring magdulot sa iyo ng mga tao ng pag-unlad. 3. Ang casual na sex ay maaaring humantong sa emosyonal na kaguluhan. Sa tingin mo ay masaya lang ito hanggang sa magising ka isang araw na walang laman, nalilito at hindi matatag ang damdamin. Maraming mga tao na namumuhay ng walang ingat sa kanilang buhay sa pakikipagtalik ay nakikipaglaban sa pagkabalisa, depression at panghihinayang sa bandang huli. Ito ay dahil ang bawat pakikipagtalik ay lumilikha ng malalim na emosyonal at psikolohikal na koneksyon. Tinatawag ito ng ilan na mga ugnayan ng kaluluwa. Ang iba ay tinatawag itong emosyonal na bagahe. Ngunit kahit anong pangalan ang ibigay mo dito, isang bagay ang malinaw, naaapektuhan ang iyong emosyon at kalusugan ng isip. Kung patuloy kang nakikisali sa kaswal na pakikipagtalik, huwag magulat kapag nakita mo ang iyong sarili na nababalisa at nahihirapang manatiling nakatuon sa buhay. 4. Ang sexual na indulhensya ay pumapatay sa ambisyon. Kung mas hinahabol mo ang kasiyahan, mas mahirap habulin ang tagumpay. Maraming kabataan ang natigil sa isang siklo ng libangan, mga party, kaswal na relasyon at walang kabuluhang kasiyahan habang ang kanilang mga kabiyak ay nagtatayo ng mga negosyo, kasanayan at kalayaan sa pananalapi. Tingnan ang kasaysayan, ang mga mahuhusay na lalaki
na nahulog lahat ay may isang karaniwang kahinaan, kawalan ng kontrol sa sexual. Nawalan ng lakas si Samson dahil sa isang babae. Nawalan ng karunungan si Solomon dahil sa mga babae. Maraming politiko, pastor at negosyante ngayon ang nawalan ng karera dahil sa mga iskandalo. Ang kawalan ng disiplina sa sarili ay sumisira sa mas maraming tao kaysa sa kahirapan mismo. Maaaring sirain ng maling babae ang buhay ng lalaki. Maaaring paramihin ng isang babae ang iyong tagumpay o hatiin ang iyong kapalaran. Maraming lalaki ngayon ang nahihirapan sa pananalapi, pag-iisip at emosyonal, hindi dahil kulang sila sa katalinuhan, kundi dahil nasangkot sila sa maling babae. Ang isang nakakalason na babae ay ubusin ang iyong enerhiya, alisin ka mula sa iyong mga layunin, humingi ng mga mapagkukunan na walang halaga bilang kapalit gumamit ng emosyonal na pagmamanipula upang kontrolin ka. Ngunit ang tamang babae ang magtutulak sa iyo tungo sa kadakilaan, hikayatin ang iyong mga pangarap at gagawin kang mas mabuting lalaki. Pumili ng matalino. Ang mga pagkagumon sa sex porn at masturbation ay mananatiling manghina. Ang dahilan kung bakit maraming kabataang lalaki ngayon ang mahina, tamad at walang motibasyon ay simple. Sila ay nalulong sa instant na kasiyahan. Kung hindi mo makontrol ang iyong sexual na pagnanasa, paano mo makokontrol ang iyong kapalaran? Ang pornografiya ay sumisira sa milyon-milyong buhay ng tahimik. Ito, nakakababa ng tiwala sa sarili, pumapatay ng tunay na atraksyon para sa isang kapareha, ginagawa kang tamad at walang motibasyon, pinapanatili kang nakulong sa isang ikot ng kahihiyan at pagkakasala. Maraming mga lalaki ngayon ang sira at walang direksyon, hindi dahil kulang sila ng mga pagkakataon, ngunit dahil sinasayang nila ang lahat ng kanilang lakas sa walang kabuluhang mga kasiyahang sexual sa halip na personal na paglaki. Gumising at lumaya bago maging huli ang lahat. 7. Ang sex ay maaring gawin ka o makasira sa iyo. Ang ilang mga tao ay nakagawa ng kayamanan at tagumpay dahil kinokontrol nila ang kanilang sarili. Ang iba ay nawala ang lahat. Ang iyong mga pagpipilian ngayon ay tutukuyin kung saang panig ka mapupunta. Ang ilang mga lalaki ay natutulog sa paligid at nananatiling karaniwan. Ang ilang mga lalaki ay nananatiling nakatutok at nagiging milyonaryo. Nasa iyo ang pagpipilian. 8. Ang sleeping around ay hindi magiging boss na linlang ng social media ang maraming kabataang lalaki sa pag-iisip na ang pagiging aktibo sa pakikipagtalik ay nangangahulugan na sila ay mga lalaki na alpha. Ngunit ang totoo, ang mga tunay na amo ay hindi nag-aaksaya ng oras sa paghabol sa maraming babae. Hinahabol nila ang mga layunin, pera. Ang isang lalaki na nakikitulog sa iba't ibang babae ay hindi makapangyarihan. Siya ay mahina, ginulo, at hindi nakatutok. Ngunit ang isang tao na kumokontrol sa kanyang sarili ay may walang limitasyong lakas upang makamit ang kadakilaan. Ang mga tunay na lalaki ay nakatuon sa kanilang layunin. Siya ay nakadepende sa ginagawa mo ngayon. Ang tagumpay ay binuo gamit ang sinasadyang mga pagpipilian. Kung hahayaan mong kontrolin ka ng iyong mga sexual na pagnanasa, ang iyong hinaharap ay makokontrol ng panghihinayang. Ngunit kung dinidisiplina mo ang iyong sarili, ang iyong kinabukasan ay makokontrol ng tagumpay. Tingnan ang lahat ng matagumpay na tao, hindi sila kontrolado ng kasiyahan. Inaantala nila ang kasiyahan. Sinasakripisyo nila ang panandaliang kasiyahan para sa pangmatagalang gantimpala. Maaari mo bang sabihin ang parehong para sa iyong sarili? 10. Ang kapangyarihan ng pagsasabi ng hindi sa casual sex. Ang pagsasabi ng hindi sa kaswal na pakikipagtalik ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay tanda ng lakas. Kahit sinong lalaki kayang habulin ng mga babae, pero ang tunay na lalaki lang ang kayang disiplinahin ang sarili at tumutok sa kanyang kinabukasan. Kapag huminto ka sa paghabol sa mga babae,
magsisimula kang maghabol ng tagumpay. Kapag huminto ka sa paghabol sa kasiyahan, sisimulan mo ang paghabol sa layunin. Kapag tumigil ka sa pag-aaksaya ng enerhiya, nagsisimula kang maging malakas. Matutong kontrolin ang iyong sarili at maa-unlock mo ang pinakadakilang bersyon ng iyong sarili. Mga pangwakas na salita, kung hindi mo makabisado ang iyong mga sexual na pagnanasa, kakabisaduhin ka nila. At kung makabisado ka nila, sisirain ka nila. Kontrolin ang iyong sarili ngayon o magsisi sa bandang huli. Buuin ang iyong kinabukasan o sayangin ang iyong buhay. Tumutok sa layunin o magambala ng kasiyahan. Nasa iyo ang pagpipilian. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, ibahagi ito at tulungan ng iba